So okay na siya mga kares. Yan. So hindi na bubukas yan mga kares. Yan. Kung gusto nyo pang dagdagan, pwede pa dito kung nag-aalangan kayo. So para sa akin kaya na po yan. So sa tuktok tatalian ko na lang ng wire. Papaikutan ko ng wire. So yung ilalagay na lang natin yung pinaka niya, yung bakal niya dito. So yung kada tatlong hollow block yung pagitan. So itapat lang natin dito para sa niya, yung patigas niya, yung kumbaga abang. So huwag natin kakalimutan yung abang. Kung halimbawa may asinta sa dyan, lagyan nyo. Kung halimbawa may asinta siya dito, so lagyan nyo pa rin. Yan. So kung dito alam nyo wala na, so pwede nang maglagyan. Mga kares, update lang tayo dito sa project ni Kuya Ares nyo. So wala yung mga kasama natin, tayo na pumasok mga kares ng kahapon na butusan, siguro mga nalasing. So palibasa hindi tayo umiinom. So pasilip ko lang sa inyo itong ating natapos. So sa mga nagtsatsaga sa mga video ko, maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin na rin yung bell para maging updated ka sa mga bago kong video mga kares. I-like mo na rin. So shout out sa mga nagtsatsaga sa video ko, lalo na sa ibang bansa, dahil doon yung mataas yung revenue mga kares sa mga palatastas. So bukas wala ring pasok uli mga kares. So pumasok ako ngayon dahil bukas wala na namang pasok, sayang yung araw. So kung ano na lang magagawa ni Kuya Ares niya dito, so kung sisipagin ako, magpo-poste tayo at i-share ko sa inyo yung kunting ideas o konting nalalaman ni Kuya Ares sa pagpoposte. So beginner lang tayo mga kares, kaya porsigido lang tayo, kaya tayo gumagawa o nagbablog ng kahit anong may share ko sa inyo. So kahit beginner lang si Kuya Ares sa mga ganito mga kares, ginagawa natin dahil wala tayong trabahong iba. So kung ano na lang yung may share ko sa inyo, sana mapagtiyagaan nyo mga kares. So tayo yung naging pormahan dito. Nagbibiro lang ako. So tayo naging foreman. So nagkaroon tayo ng anim na tao. So pang-bito ako mga kares, pero foreman lang tayo, nagtatrabaho tayo. So nakulong na namin. So yung pag-uukay ang mahirap dito mga kares. So matigas yung lupa na bali tambak po ito na dadaan-daanan ng dump truck, kaya tumigas ng sobra, parang adobe siya katigas. Pero nung nakaangat na yung asintada namin, mabilis na. So kagaya nito mga kares, halos 2 araw lang umangat na siya. So Kalan Maker yung aking pangalan ng aking channel talaga mga kares, Kalan Maker. Kaso lang wala na tayong may bulag na kalan, kaya dito tayo sa construction. O sabihin na natin busy tayo sa trabaho ko. So busy tayo dito sa construction dahil ito lang yung alam kong trabaho mga kares.
Hindi tayo pwedeng tumigil kasi meron tayong nag-aaral na koleyo. So nag-iisa lang yung anak ko mga kares, pero siyempre kailangan din na sana makapag-ipon din dahil halos wala tayong itatabi sa liit ng sweldo mga kares. So ang tagal ko nang nagtatrabaho, wala pa akong naitatabi ni 5 dahil sakto lang sa pang-araw-araw namin ng aking anak. So yan mga kares, pasilip ko yung konting gagawin ko ngayon. So yan, medyo nagkukunting mukha na itong ating ginagawa mga kares. Bali ipoposten na natin to bago tayo mag-e-eder. Yan. So ito yung isang kwarto, tapos kwarto, sala. So kwarto na naman, so dalawang CR mga kares. Yan. So kitchen. So yung pagkakainan nila. Bali mag-e-eder na mga kares, tatapusin lang yung asinta, tapos magpo-poste na tayo para tumibay ang mga asintada natin. So ito siguro yung i-share ko sa inyo mga kares. Popostehan ko na to. Yan. Para maging solid yung poste nya, kasi magkakaroon pa ng asintada sa taas at biga. So ganun pa man, matibay itong ating poste mga kares, gawa ng 16 tsaka 12. So sa apat na sulok na yun, panay 16 yan. Gawa ng 12 lang sana po ito, kaso lang may sobra dito sa nagsarang hardware ni boss. So yung mga sobrang bakal ay nilagay ko na dito. So in-internet ko na lang siya. Yun. So napakatibay nitong bahay dahil 16 yung karamihan sa kanyang poste o bakal. So ito siguro yung share ko sa inyo mga kares, itong pupustehan ko to, yung simpleng pagposte lang. So tingnan nyo yung lupa mga kares, napakatigas yan, gawa ng nadadaanan ng dump truck ito mga kares, sobrang tigas. So larawis po yan na nadaganan ng dump truck yan, nadandaanan, kaya sobrang tigas, parang adobe. So sa pag-ukay kami natagalan mga kares, pero nakahukay na sa palibot o naikasa na. So ang bilis nung tumaas yung hollow block yan. Halos 2 araw lang ito mga kares na naiangat na. So yan, siguro ito yung share ko sa inyo. Pupustehin natin to. So yan mga kares, nakatapos tayo ng 2.30 tsaka 2.20. So yun yung kailangan natin. So pepriman na natin to gamit itong mga 2x2 dahil yung ating pupurbahan na poste yung kanyang anilyo mga kares 6 o 15. So square itong gagawin natin. So yan, nakatapos na tayo ng 2.30 at 2.20. So kudrado itong gagawin natin mga kares. So pepriman na natin to. Yan. So yan, pepriman muna natin. So bago natin isalpak, i-share ko lang sa inyo yung konting natutunan ko sa konting idea sa aking pagporma para may share ako sa inyo. Yan. So yan, nakatapos na tayo. So gumamit tayo ng lapis tsaka pitik. So gumamit ako pitik mga kares yan. So priman muna natin mga kares, priman na natin sila. So 2.20 tsaka 2.30. So nagprim ako mga kares para magamit pa sa susunod na marami pa tayong paggagamitan. So ayan. So nilagyan ko siya ng prim. Yan. So naglagay ako ng stopper mga kares. So yung lagyan ko siya ng pako. Yan.
hanggang doon sa taas. So naglagay tayo ng stopper para makuha yung 20 cm, kasi hindi pare-pares yung kahoy natin, kaya naglagay ako ng stopper. Ayan. So yung dalawang 30 lang ang nilagyan natin ng stopper. So yung 20 hindi na. So maglalagay ako ng sapatos niya mga karis, kasi wala tayong kasama. Ayan. So maglalagay ako ng pinaka-sapatos niya para kahit ako lang mag-isa may papatayo ko siya mga kares. Yan. So ikabit nyo lang yung tanse ito para mahulugan niya yung sentro, para makuha natin yung sentro, dahil ito yung magiging guide natin sa CHB natin. So ayan, ipapako ko muna ito mga kares para makuha ko yung pinaka-sentro ng ating gagawin na forma. Kasi kung hindi mo huhulugan ito mga kares, magiging pilipit yung ating poste. So ipako ko muna to. So okay na yung ating sapatos mga kares. So ikakabit na natin yung ating forma. So yan mga kares, yung ating tatlong forma. Yung dalawang 30, isang 20. So pagtatagpuin ko na mga kares para isasalpak na lang natin. So yun mga kares, okay na siya. So yung stopper natin na nilagay nasunod, kasi hindi pare-pares tong kahoy. Tingnan nyo naman itong makapal itong isa, manipis itong isa, kaya kailangan no ating yung stopper na yun, yung pinaka gagawin natin yung guide nya. So siyan, umadjust siya dyan, kasi kung susundan natin ito mga sa lalaki yung ating poste yan. So importante yung pinaka-stopper na yun. So yan, okay na. So ikakabit na natin to mga kares. Medyo mabigat to kasi tayo lang mag-isa. So ipapatayo ko to. So nilagyan ko na siya ng pinaka-sapatos. So hulugan ko ulit to para makuha ko yung sentro. So papakuan ko na lang ito para makuha ko yung pinaka sentro rin ito, dito tsaka dito. So magpapako tayo dito tsaka dito tsaka dito. So kahit ito lang yung makuha natin, tapos yung pag nakatayo na ito tatapal lang natin yung isa. Yan, ganun lang po kasimple. So yan, ilalagay ko na ang karis.
So sa kanyang sapatos mga karsa, naglagay ako ng pako para makita ko kung saan yung kanyang sentro, itong tanse. Yan. So dito sa isa hindi ko na nilagyan yung tatlo lang na yun. So sa formang yun, naglagay din ako ng palatandaan ko na nakuha ko yung sentro niya. So nilagyan ko ng pako yung sentro dahil wala tayong kasama. So yan. So kinuha ko yung gitna nito, para alam ko agad kung saan siya tatama, para tanggalin na natin yung tanse. Tatanggalin ko na yung pagtansi niya. Kares. So ayan mga karisa, na yung kabit natin kahit tayo lang mag-isa. So maglalagay na lang tayo ng brace at huhulugan natin lahat ng kanto para makita natin kung tuwid. So ang gagawin natin, maghuhulog na lang tayo. So pag nahulugan siya, ipako natin yung brace. So kahit dalawang pa ganun. So pag nahulugan na, maglalagay na lang tayo ng mga manya. Mga pa ganito. Yan. Para hindi siya bubuka. Yan. So naikapit natin kahit tayo lang mag-isa. Medyo mabigat. Kapis. Yan yung susunod natin gagawin na maghuhulog tayo. So lahat ng kanto huhulugan ko yan. So ayan na mga karsa, nagpatulong tayo sa taga-alaga ng aso para buhatin to. Si pare Alex Line. So salamat pare. Yes. Baga dito sa patigasan. Okay.
Yun ang sa hinulugan natin sa kabila bago natin pinako. So ito hinulugan natin mga kares. Yan. Kung halimbawa anong sukat dito sa taas, buhat dito sa pinulit na to. Ganun din sa baba. Yan. So ganun din yung kunin yung sukat. Yan. So ibig sabihin niya mga kares, nakahulog. So yan. So kung anong ginawa ko dito, ay ginawa ko dito sa ito. Ganito rin yung ginawa ko dito. Para maiwasan natin yung pagpilipit ng poste. So pag nakahulog na siya, ayan, pag nakahulog na itong ating poste, saka na natin ipapako itong ating brace. So ayan. So ipapako na natin yan. So double check nyo to kung nakahulog. So sa pagkuha ng hulog mga kares, yan buhat dito sa pinakanyang pinulit. Yan. Kung halimbawa 9 cm o 9 din sa baba, 9 din yung 9 cm din yung susukatin nyo. Yan. So yan, nakahulog na siya. So ipapako na natin.
So okay na siya mga kares. Yan. So hindi na bubukas yan mga kares. Yan. Kung gusto nyo pang dagdagan, pwede pa dito kung nag-aalangan kayo. So para sa akin kaya na po yan. So sa tuktok tatalian ko na lang ng wire. Papaikutan ko ng wire. So yung lalagay na lang natin yung pinaka niya, yung bakal niya dito. So yung kada tatlong hollow block yung pagitan. So itapat lang natin dito para sa niya, yung patigas niya, yung kumbaga abang. So huwag natin kakalimutan yung abang. Kung halimbawa may asinta sa dyan, lagyan nyo. Kung halimbawa may asinta siya dito, so lagyan nyo pa rin. Yan. So kung dito alam nyo wala na, so pwede nang maglagyan. So sukatin nyo kada tatlong hollow block. Kung saan sa nag-abang doon, siya na rin yung taas dito, kares. So yun na lang ang kulang. So pwede na to ang kares. So pag nailagay ko na yung abang, pwede na siyang buhusan. So titirahin ko po yung isa muna para maisabay dito yung isa pang poste na yun, para pag nagpiles tayo ng hollow block dito, ito na yung magiging guide natin. Yan. So pagpasok ng mga kasama natin, papapostehan ko na yung mga 4 na sulok pag natapos yung asintada. So yun pa, kulang pa yun. So kulang pa rin din sa kabila mga kares yan. So ayan mga kares, kahit solo flight tayo, wala tayong mga kasama, nakapagtrabaho pa rin tayo. So ayan. So baka sakaling mapostehan ko pa yung isa. So maaga pa naman mga kares. So wala akong kasama mga kares. Sayang naman yung araw kung hindi tayo magtatrabaho kasi wala na naman pasok bukas. So baka mabigyan tayo. So ayan mga kares, ito yung konting share sa inyo ni Kuya Res, sana nagustuhan nyo. Yan. So kahit hindi tayo gaanong veterano, nakakagawa tayo ng maayos, basta masipag lang tayo na manood din sa mga kagaya nating vlogger. So sana nagustuhan nyo itong video at nakapulot kayo ng konting ideas sa pagpaposte. So yung abang na lang ng ating bakal ang nilalagay ko, so pwede na siyang buhusan. So hanggang dito muna mga kares, abangan nyo po yung susunod kong video. Salamat po sa mga subscriber ko na patuloy pa rin sa pagangat kahit wala tayong mga magagandang upload. Yan. So shoutout kay Mami Del at si Ma'am Janet Dingdug sa ibang bansa. So madalas siyang nanonood ng aking mga video, so mataas yung revenue doon. So at sa mga iba pa na hindi ko nabanggit sa ibang bansa, ingat po tayong lahat mga kares. So dito muna.